Magandang gabi mga minamahal na kapatid. Pakibati naman po ang naulanan mong katabi ng God bless you. Pakibati po ang ating Panginoon ng masigabong palakpakan. Pakiulit po ang aking sasabihin, pasubali, pasanin, pahiwatig. Pagsubok ba nakalagay? Ano po yung una? Pagsubok. Nalito na. Pasubali, pasanin, pahiwatig. Sabihin mo sa katabi mo, Merry Christmas. Grabe, lumalamig na ang panahon. Naramdaman niyo po ba? Bare months na po, ganun kabilis. At tayong mga Pilipino, technique daw po ito, marketing strategy daw ito. Pinaparamdam sa atin na magpapasko na. Pakipalitan nga ng pasanin yung pagsubok iyo. Nang sa gayon, mapaalala daw sa atin na ang lahat ng ito ay patungo sa Pasko. Kaya magde-decor ka na. Pupunta ka na sa dapitan, medyo mura doon. Gagastos ka na ng konti. Ano ba mangyayari? Pero marketing strategy ba talaga to? O talagang nasa atin na? Pinapaalala sa iyo, sa hirap ng buhay na to, sa taas at tataas na naman ang gasolina, bukas sa Tuesday, tataas na naman at tumataas na nga ang iba't ibang bilihin. Dumamay pa ang kamatis. Ang hirap ng buhay. Pero bare months na. 115 days na lang. May Christmas bonus ka sana. Sana. Lilipas din to. May pahiwatig tayo. Pasanin mo ang pagsubok, ang alanganin at alalahanin, ialay, krus na ating bibit-bitin. Mga minamahal kong kapatid, sa ating pagbasa, punong-puno po ito ng pighati. Kay Propeta Jeremias pa lang, pakiramdam niya siya ay nadaya. Pakiramdam niya siya ay pasuko na. Bigat na siya sa pinapasan. Ang dami nating alinlangan. Kay San Pablo, ganun din. Ang pagsunod kay Kristo ay hindi ganun kadali. Lalo na sa pagbasa. Sa kung nakaraan, si Pedro ay binigyan ng susi ng kalangitan, ngayon tinawag siyang Satanas. Bakit? Kasi pag pinag-usapan ng kamatayan, hindi siya papayag. Huwag sanang mangyari ito sa iyo, Panginoon. Di ba pag pinag-usapan ng kamatayan, kakatok-katok ka pa nga, naku, huwag sanang mangyari sa iyo. Mabuhay ka pa nawa ng 2,000 years old. Pero kapatid, mamamatay ka rin. Uulitin ko. O sabihin mo na sa katabi mo, mamamatay ka. At kailangan natin pag-usapan yon dahil yon ang talagang ating tunay na pananampalataya. Pero buhay ka pa ngayon, anong ginagawa mo? Anong ginagawa natin? Pasubali pa rin ba? Hindi pa rin sigurado? O kailangan na natin subukin, pasanin, upang sa gayon, sabihin katulad ng kay Pedro, dito ka sa aking likuran, Satanas. Sabihin mo sa katabi mo, excuse me po. Lakasan mo para magising, excuse me po.
Kasama po sa misang ito ang pag-alala natin sa isang napakatanyag na broadcaster, si Mike Enriquez. Palapakan po natin si Mike Enriquez. Yumao na po ang investigador. Yumao na po at linibing kanina ang akala mo umaarte na nauubo. Excuse me po. Pero napakaganda po nung ugaling yon na nagkakamali ka naman talaga. Katulad ni Pedro, mapusok. May mga ginawa kang akala mo maayos, pero may nasaktan ka. At hindi mo maintindihan kung bakit ganun. Naglilingkod ka naman. Ginagawa mo naman ng mabuti. Sa tingin mo, maayos ka. Pero may mga kailangan kang ipaubaya. At may mga papasanin kang hindi mo maintindihan kung bakit hanggang ngayon kailangan mong pagdaanan. Pero ito ay sigilang. Kasi katulad ng sinabi ni Mike Enriquez, bakit niya sinasabing, excuse me po? Dahil yun ay courtesy. Nagkakamali ka, pero pwede kang bumawi ng mas mabuti. Mabibigatan, pero papasanin pa rin dahil alam mong hindi ito para lang sa'yo, kundi para doon sa katotohanan na may paparating mo sa mga nagmamahal sa iyo. Upang sa gayon, ikaw ay paalalahanan pa rin. Dahil ang babalita ni Kristo ay hindi namang tungkol sa kamatayan lang. Bubuhayin kita. Napagitnaan po ito lahat ng plano niya, pero si Pedro, ang tigas kasi ng ulo, katulad natin. Gusto nating ipilit yung gusto natin. Pero sasabihin sa atin ng Diyos, hindi yan ang plano ko sa iyo. Magtiis muna. May kinabukasan. Tignan mo ang mabuting meron ka ngayon at makontento ka doon. At ipasa mo pa rin ito sa kaibigan mo at sa mga mahal mo, pati na nga sa mga kaaway mo. May pinapahiwatig sa bawat kabutihang simpleng pinagtatagumpayan. At anong pahiwatig? Katulad ng sinabi ng Panginoon, ang mga anghel sa langit ng aking Ama ay makakasama mo. Meron akong plano na mabubuhay muli. Huwag mong hadlangan. Sa likod ka muna. Iharap mo ako sa iyong problema. Dahil kahit na gaano kabigat ang pinagdaraanang unos, mapapagtagumpayanan mo yan basta kasama mo ang Diyos. Amen. Sabihin mo sa katabi mo yan, kasama mo ang Diyos. May plano sa atin si Jesus. Palakpakan mo ang napakagandang kaligtasang plano sa iyo ni Jesus. Pinahiram po tayo sa birthday ni Mama Mary ng imahin muli ni Father Jojo Cerudo. Palakpakan natin ang imahin ng Niña Maria. Napakaganda pong imahin ng ating Inang Maria nung siya'y bata pa. Pa-picture po kayo, mahawaan din kayo ng kagandahan niya. Mamaya, pwede po kayong pumunta dito. Pero alam niyo po magandang pwesto dito ay ang pwesto na nakikita mo ang kanyang kinabukasan. Ang ganda eh. Parang tinitignan ni Mama Mary yung sarili niya. Uy, ganun pala ako kaganda dati. Pero maskit nga nakakakilig, pinagmamasdan din ni Jose yung magiging asawa niya. Pero
ang gandang tignan, ang gandang pahiwatig na yung pinagdaraanan na iyong ngayon, lalo na kung hirap yan, at hindi mo susukuan at ilalagay mo pa si Jesus, ang Panginoon, dyan sa iyong karanasan, sa di mo namamalayan. At ngayon na nga, nagtatagumpay ang kanyang nais na pagpapala. Kaya, tuloy-tuloy lang. Pasanin mo lang. Pero wag yung ikaw lang. Magpakumbaba sa kanyang pagmamahal at makikita mo yang sakit na nararamdaman mo, pahiwatig yan ng pag-unlad at tagumpay mo balang araw. At kaya nga kahit maisip mo lang ngayon, ngingiti tayo dahil kasama mo si Kristo. Kahit sabihin mo sa katabi mo, smile. Palapakan mo ang tagumpay mo balang araw. Mga minamahal, walang tigil ang ulan. Tumigil na nga. Di pa natin alam. May mga bagay na walang kasiguraduhan. May mga pinapasan kang siguradong ikaw din ay nag-aalinlangan. Pasubali mo, ialay kay Kristo. Pagsubok mo, pasanin mo ng todo. Pero huwag mong kakalimutan ang pangarap niya sa iyo. Lahat ng hirap na yan, pahiwatig ng kanyang tagumpay na kalangitan. Pakiulit nga po, pasubali, pagsubok, pahiwatig. Palapakan mo ang Panginoon. May this building which we dedicate to your name be a house of salvation and grace, where Christians gather in fellowship, may worship you in spirit and truth, and grow together in love, in real love, through Christ our Lord. Amen. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo lahat. Mag-like and subscribe na po sa ating official YouTube channel www.youtube.com/hfprojas at i-follow ang ating official Facebook page www.facebook.com/hfprojas. Maraming salamat po mga kaparokya.